Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa atong bisita. Kani atong bisita. Ang ako yung nailhan, ang nila mga timple-timple, mga sa pagkadian. Pero nailhan na siya sa akong mga anak nga ilang maestra sa kalinggangan. Kailangan na sila, kanang mga igsuon niya, mga amiga na ko, mga bright po na silang pamilya hagod. Mga bright ni sila katong iyang manghod. Maay ka mohimog feasibility study. So, salamat butang Helen, duha ka Helen nga nagdalag bisita. Apil mo, malipay ita, huwag natin bisita. Dako kaya itong kalipay natin bisita. By the way, gahapon nagpadayon atong panghatag og trucks dito sa Boulevard. So, daghan trucks atong nahatag dito, daghan mi dito. Naa silang Bia, silang Bibi, naa silang kuyog na mo silang Roslyn, kani silang singan ani niya, Lia, silang Jok, Jik, silang Bing, si Jade may drive. So, taghantag na hatag nga trucks gahapon. Wala na tay excuse nga di ta makahatag og trucks. Kaya sa una og mag-ulan di ta kahatag og trucks dito sa Boulevard. Karon na may duha ka alternative. Pwede ta si Gaisano, pwede si Robinson. So makapahatag yung trucks daghang mga tao diha. So, sulwin nga hapon nilang Russell, nakasave silang usa. Dayon ako ipahibalo sa matag usa nga na padala na nato atong kwarta para sa atong missionary. Nagpadala tag 10,000, dali ra maipon kay naamay maghatag 1,500, naay 1,000, naay 500, naay 200. Dali ra matigom. Tuwa na, napadala na ito mission fund. So, kana po siguro sila, purti po siguro nilang inampo. Mapadala na ang ilang mission. So, kung palalitan, doon na pa yung mga hidiri nga magpasupport o mission, o mag-mission ato, pasuportaran. Suportaran pa nato. Okay, so, dito magdugay, malindog ta, agi o pagpahod sa pulong si Ginoo. Pasahon lang nato ng isa ka verse, Psalm 103 verse 13. Psalm 103 verse 13. Okay na mo? Okay, Psalm 103 verse 13, kamay basa na. Ready? Ready, read. Apo, tama na mo langit nun, buhin mo nga Diyos. Salamat kayo sa grasya, kaluoy, imong bubo nini nga church. Salamat Ginoo sa imong mga anak nga nagdalag bisita, bisan pa mga bisita na mo. Salamat kay Amahan. Salamat Ginoo sa matag usa nga niya karong kahaponon nga nagapadayon mi in spite of the fact nga katong uban wala diri pero magapadayon mi Amahan.
nasayod kami nga ang imong balaan nga ngalan kanunay gyud siyang pagasimbahon. Amahan mo langit noon, among ipangamoyo kini mensahe karon tagay gahom ang imong pulong kini imong ulipon tagay isusulti. Ako ipangamoyo kanimo Ginoo nga ang imong pulong budulot sa matag usa. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malikot ta. Matod pa sa atong ibasa dire, ingon dire, sama sa usa ka amahan nga nagakaluoy sa iyang mga anak, sa ingon ang Ginoo nagakaluoy kanila nga nahadlok kaniya. So kaning kahadlok sa Ginoo atong i-explain kaniya atong Sunday school teacher nga dili ni magkurog-kurog kag kahadlok sa Ginoo. This is about reverence. Paghatag og dako kayong respeto sa atong buhi nga Dios. So ang atong mensahe karon naguluhan ni siya og a godly father's calling and legacy. Kay karong bulan na ang atong calendar is about fatherhood. Bahin sa mga amahan. So kani nga mensahe paminaw mong mga lalaki kay bisag mga ulitaw pa mo minyong gyud mo. Mas maayo na lang kamo kay nakadungog mong mensahe ingon ani. Ako sa una wala gyud ko nakadungog og mensahe ingon ani sa una. Kaning pagpatubo na ko sa akong anak, kuha na gyud ni unsay badunggan. Unsay badunggan wa. So, mao ni atong mensahe karon a godly father's calling and legacy. Ang pagtawag sa amahan, ang pagtawag sa Diyos doon nga amahan o ang iyahang kabilin. So, doon kabilin din niya siya. So, mayong adlaw sa matag usa, my beloved brethren, today, we turn our hearts to a subject that is greatly needed in our homes, that is greatly needed in our churches, that is greatly needed in the society, and that is fatherhood. Pagpakaamahan. Sabi nimo, God has entrusted fathers with a sacred responsibility. Ang Ginoo entrust na sa mga amahan sa usa ka balaan nga responsibility. Kaning nga amahan dili lang ni siya merely a provider of material needs. He is to be as the spiritual leader. He is to be the spiritual leader. He is to be the protector. He is a teacher, an example of the home. So, the influence of a godly father can shape generations for the glory of God. In a world where many homes suffer from absence of strong biblical leadership, ini kalibutan nga ang mga panimalay ba nag-anto sa wala gyud lig-on nga biblical leadership. Ang Ginoo nagtawag sa mga amahan nga magbarog nga lig-on in faith. Dayon ilahang i-lead ang ilang families according sa iyang mga pulong, according aning mga pulong nga adre. So nini kahaponon, let us consider what the scripture teaches concerning the duties and blessings of godly fatherhood. Na panalangin ni godly fatherhood. Okay, number 1. A godly father loves his children. A godly father loves his children. Mauna gani atong gibasa. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. Sama sa usa ka amahan ang nga nagakaluoy sa iyang mga anak sa ingon ang Ginoo nagakaluoy kanila nga nahadlok kaniya. The earthly father is given as an illustration of God's compassionate love.
The word pitit, kanang pulong pitit, nagsulti ni about tender compassion. Nagsulti ni o nagpasabot ni o kaluoy, mercy. Nagpasabot ni o loving concern. Loving concern. A godly father, pwede mo na ma-follow diya. A godly father loves his children sacrificially. Shows patience toward their weaknesses. A godly father demonstrates kindness and understanding. A godly father reflects the love of God in the home. So, Ephesians 5:25, ingon dito, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ingon dito, mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa bisan sa samang paagi si Kristo na higugma sa iglesia ug mihatag sa iyang kagulingon alang niini. Now, the father's love, ang gugma sa amahan, nagsugod na sa iyang paghigugma sa iyang asawa. Children can learn much about love by observing how their father treats their mother. So, muna na siya. Kani mga anak, makatuon siya daghan mga butang bahin sa gugma. Samtang ga-observe sila, giunsa paghigugma sa ilang amahan ang ilang inahan. As an illustration, children may forget many gifts given to them, but they rarely forget the love shown to them by their father. So, ang application ani niya siya, fathers, let your children hear your words of affection. Balikon ako, ang application ani. Fathers, let your children hear your words of affection, encouragement, and blessing. Ako lang ni istorya ninyo sa akong father ba. Kato akong father, dili ba siya kanang is more on disciplinarian to siya. Disciplinarian. Wala yun may alang kanang bitang hapon-hapon na wala bitaw dili para sa atong mga anak karon nga gusto nato gakos-gakoson ana. Wala to akong father. One time in a moment niadto to siya sa Cebu kay gibaligya niya ang ilahang yuta dito kay gigasto atong permiro ng Basdigan. Dugay kay Santo Cebu. Pag abot diha sa San Pablo, gitagbo na ko siya. Ubisa kabalo nga napo ko. Gitagbo na ko siya, no, abi nimo, pagkakita na niya ako, giagbayan ko diya. Postang lami a paminawon. Lami kay pamor hantod karon, di ko kalimot. Mao na siya nga kung makadungog ka o mga pulong sa imong amahan, words of affection, makadulog ka o words of encouragement and blessing, mao na application ani niya atong first point. Number 2, a godly father leads his family spiritually. So, balikon ako, pagsulti, kamong mga ulitaw pa karon, maminyo magid mo, paminaw mong maayo ani ang mensahiya, kay mao ni inyong giya sa pagtukol o niya sa inyong pamilya as a father. So number 2, a godly father leads his family spiritually. So kami basa ng Deuteronomy chapter 6, verse 6 and verse 7. Kami basa. Ready? Verse 6, ready? Read. Verse 7, go. Thank you. So, God commanded fathers to teach His word
Ang Ginoo nagmando gini sa mga amahan at itudlo ng iyang pulong continually. The primary spiritual responsibility for the home. Balik ko na ko. The primary spiritual responsibility for the home does not belong to the school, does not belong to the government, or does not belong to the church. It belongs to parents, especially fathers. Especially fathers. Joshua 24:15, ingon ito, as for me and my house, we will serve the Lord. So Joshua demonstrated spiritual leadership by making a clear commitment to his household. Muna gihimo ni Joshua. So, a godly father led his family devotions. A godly father should lead family devotions. A godly father should pray with his family. A godly father bring his family faithfully to church. So malipay tayo nga ginikanan din nga guyuron gud ang ilang mga anak pag ani simbahan. Brings his family faithfully to church, then a godly father should teach biblical truth. So sa may application ani, children need more than financial support. They need spiritual direction. They need spiritual direction. Number 3, a godly father disciplines with love. Balik ko na ko. A godly father disciplines with love. Proverbs 22:6 kamay basa ana. Proverbs 22:6, ready read. Ingon diri, bansaya ang usa ka bata diha sa dalan nga iya gayud nga subayon. Ug sa diha nga siya tigulang na, siya dili mo biya gikan niini. Now, training involves instruction. Muna ang training involves correction. Training involves guidance and discipline. Proverbs 11:24, ingon dito, he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Mao ni siya ingon diri, siya nga nagapugong sa iyang bunal, nagadumot sa iyang lalaking anak, apan siya nga nagahigugma kaniya, sayo nga nagakastigo kaniya. So biblical discipline is not cruelty. Biblical discipline is not cruelty. It is an expression of love. Expression of love. So Ephesians 6:4 ato basa dito gisulat ni Paul, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, mao ni ang discipline. Discipline must be loving. Discipline must be consistent. Discipline must be fair, and discipline must be biblical. Biblical. So, ingulani siya, a father should never discipline in uncontrolled anger. Bantayan niya, bantayan ni. A father should never discipline in uncontrolled anger, but in wisdom and love. So, ang application niya siya, correction controls children from destructive path and directs them toward righteousness. Directs them toward righteousness. Number 4, a godly father
provides for his family. A godly father provides for his family. 1 Timothy 5:8. Kamu ibasa ng 1 Timothy 5:8. Read. Dalawa na ko na isuwal ti Paul, ingon si Paul. Apan, kung si bisan kinsa, dili mo sangkap alang sa iyang kaugalingon, o ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, siya milimod sa pagtuo, ug mas mangilad pa kaysa usa ka dili magtotoo. You see? God expects fathers to work diligently and provide for the needs of their families. And provide for the needs of families. So, muna niya siyang provision. Provision includes physical provision. That is food, shelter, clothing, and necessities. Second is provision includes emotional provision. Encouragement, attention, and affection. Number 3, provision includes spiritual provision, that is prayer, biblical instruction, and godly example. So, Proverbs 13:22, yun dito, a good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Ingon dito, ang usa ka maayo nga tao nagabilin og panulundon ngadto sa mga anak, sa iyang mga anak, mga apo. Ug ang katigayunan sa makasasala gitigom alang sa matarong. So, a godly father thinks beyond today and invest in future generation. Number 5, a godly father lives as an example. Example. So, 1 Corinthians 11:1. Kamu ibasa ng 1 Corinthians 11:1. Read. Kaya dito, himoa nga kanako mga sumusunod kamo. Bisan maingon nga ako usab kang Kristo. Children often learn more from what fathers do than what fathers say. So, malikon ako. Ang mga anak, kasagaran ko na makaton o daghan sa unsay gihimo sa amahan kaysa unsay gisulti niya. Timothy chapter 2, verse 7, dito, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Dito, diha sa tanang mga butang, magapakita sa imong kaugalingon nga sumbanan sa maayong mga buhat. Diha sa pagtulunan, nagapakita sa pagkadili madunoton, pagka maugdang, pagka matinud-anon. A father's life teaches lessons every day. Ang kinabuhi sa mga nagtudlo, nagleksyon sa mga anak kada adlaw. So, nga naman, ingon ani ang maobserbaran sa mga bata. Children observe how fathers speak. Children observe how fathers handle trials. Children observe how fathers treat others. Children observe how fathers worship God. How worship God. So, ang example ani of Abraham, Genesis 18:19, ngon dito, for I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Kaya dire, kay ako nakaila kaniya, gasya mo sugo sa iyang mga anak ug sa iyang panimalay, sunod kaniya, ug sila
mubantay sa dalan sa Ginoo sa paghimo og hustisya og paghukom aron ang Ginoo modalangan na ni Abraham ni anang iyang gisulti na mahitungod kaniya. So God commanded Abraham because he led his family. God commended Abraham because he led his family in righteousness. So what is the application of this? The greatest sermon many children hear is the daily life of their father. Daily life of their father. Number 6, gawin na lang. A godly father lives a spiritual legacy. Ang Diyos nun nga amahan, nagbili na siya og espirituhan nun nga kabilin. O ng Proverbs 27. Kamay basa lang Proverbs 27. Read. Yun dire. Ang matarong nga tao nagalakaw diha sa iyang pagkaligdong. Ang iyang mga anak, mga bulahan, sunod kaniya. So, the influence of a righteous father extend beyond his own lifetime. So, hagtod pala sa iyang apo-apo, dili na malimtan. Money may be spent, positions may disappear, but a godly example can bless generation. Muna mabasa na to in the book of Psalms 1 to 2. Yung dito, pagdaig ka mo sa Ginoo, bulahan ang tao nga nagakahadlok sa Ginoo, nga nagakahimuot sa hilabihan diha sa iyang kasuguan. Ang iyang kaliwat mahimong kusgan nganha sa yuta, ang kaliwat sa matulid panalanginan. So, a father who fears God leaves a lasting inheritance that cannot be measured by earthly wealth. So, ang application na niya siya, siguro, ask yourself, pangutan na imong kaugalingon, what legacy am I leaving? Unsa may kabilin nga akong ibiya? Will my children remember my faith? Will they follow my example after I am gone? Kala mo na ipangutana sa atong kaugalingon. Number 7, barag mauna ni siguro ang last. The Heavenly Father, the perfect example. The Heavenly Father, the perfect example. Now, earthly fathers are imperfect. Balik ko na ko. Ang yutanon nga amahan, they are all imperfect. But our Heavenly Father is perfect. Matthew 7:11. Kamay basa lang Matthew 7:11. Read. Muna kayo ondere. Nan, kung kamo ingon nga dautan, nahibalo unsaon sa paghatag sa maayong mga gasa ngadto sa inyo mga anak, unsa pakalabaw ang inyong amahan nga anaa sa langit kamuhatag sa mga maayong butang ngadto kanila nga nangayo kaniya. So, God demonstrates perfect love. God demonstrates perfect wisdom. God demonstrates perfect discipline. God demonstrates perfect faithfulness. Hebrews 12:6 ingon dito, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Paminaw, ingon dito, kay kinsa ang ginahigugma sa Ginoo, iyang gikastigo. Iyang ginakastigo. O ginalatigo ang matag anak nga sakang kinsa siya nagadawat. So, every father should seek to imitate the character of the Heavenly Father. So, bago na itong conclusion sa itong mensahe.
A godly father loves his children. Conclusion siya. A godly father leads his family spiritually. A godly father disciplines with love, provides faithfully, lives as a godly example, and lives a spiritual legacy. Now, the calling of fatherhood is one of the highest responsibility God gives to a man. The strength of the church is connected to the strength of the home. Balik ko na ko ha. The strength of the church is connected to the strength of the home. And the strength of the home is greatly influenced by the faithfulness of fathers. Malakay chapter 4 verse 6, yun dito, og siya muliso sa kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, og sa kinasing-kasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan. Basin ako mudawat og buhampak sa yuta pinaagi sa usa ka tonglo. So today, God calls fathers to return to biblical leadership, to lead the families in prayer, to walk faithfully before the Lord, to have a legacy that honors Christ. If you are a father, dedicate yourself anew to God's calling. If you have never trusted Jesus Christ as your Savior, come to Him today. Trust, believe, receive the gospel. 1 Corinthians 15, 3-4. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Kung mudawat ka, musalig ka sa balaang sa maayong balita, iyon ang pulong sa Diyos, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So mahimo kang anak sa Dios, hinaot pa nga ang matag amahan, iyang susihon sa iyang kasing-kasing, sama sa gisulti ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Nindog ta mag-abot ha. Mahal mo langit nun, buhin ang mga Diyos. Salamat kayo sa imong mensahe, Lord. Salamat kayo sa grasya, kaluoy, sa mong pulong. Salamat kayo man. Namang ipamuyo ka ni Ginoo. Kini mao mensahe mo lugdan nis kasing-kasing sa matag usa. Ug akong gihangyo ang matag usa, you can kneel there, you can sit down there, you can come to the altar, talk to the Lord. Pakig-istorya sa Ginoo this afternoon. Let's do it. Amahan ako langit noon, buhin ako ka Diyos. Tinay kahapon noon, amahan. Ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang tagsatag sa kalikuranan. Wala ko kabalog sa ilang istorya diha kanimo, amahan. Apan ako, Lord, buot kong mag-aampo alang kanila na ikaw nga akong Diyos makagagahom, magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, amahan, akong gipangamuyo nga ikaw nga akong Dios
labing kamhanan, the entire universe, maghimo sa imong naong, nga magsidlak ka na sa matag usa, ug magbadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, ako na nga moyo, ikaw nga among Ginoo, magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa, ug muhatag sa matag usa, ug kalinaw. Amahan naman langit noon, katapusan mga adlaw, Lord, gubot ang mong palibot, ang imong mga anak amahan, tagaay sa gyapon o kalinaw, Lord. Panalangin sila silang paginabuhi, proteksyon sila, Lord. Amahan, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga tudlo karong kahaponon. Amen. This is the second Sunday nga naghisgot og mensahe alang sa mga amahan. And pasalamat sa mao nga mensahe. Abi ninyo ginabaligya biyaning lesson how to be a good father sa National Bookstore. And abi ninyo pasalamat ang makwaan ginato pagtulunan diri gyud gikan sa pulong sa Ginoo. Amen. Salamat niya na. Karon we're going to have our last song for our service. Alang sa pagtapos, akong gihangyo matagos sa manindog ta as we sing Victory in Jesus. Amen. First stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groanings, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is
the cleansing flood. Amen. Once again, daghang king salamat sa matag usa. Amen. And I hope and pray by next Sunday magkita na po ta diri sa Bilalampuanan. Amen. Alang sa pagtapos, akong gihangyo is Brother Jimbot alang sa atong closing prayer. Kaputa, amahan mo itong Diyos, nga balaan magawam sa tanan. Ginoo Lord, salamat Ginoo sa kadaugan sa panimbahon, salamat amahan sa iyong paggamit Ginoo sa mga Sunday school teacher, uban Ginoo sa mga pastor, labi na Ginoo sa alawiton sa choir. Salamat amahan, nga ikaw naghahatag Ginoo og gahom, ug salamat amahan nga ikaw amahan naghahatag Ginoo og giya amahan sa among mga magtutudlo ug magwawali. And dear Lord, we pray dear Father nga katong mga pagtulunan nga mong nadunggan karong hapuna, dili katong mulabay nga kawang amahan kun dili mahimo to namong ikinabuhi dear Lord sa amuang tagstag sa kinabuhi. And we pray dear Father, as we go on through the week, we pray dear Lord nga ang imuhang glory amahan makita sa mga tagstag sa kinabuhi dear Lord, nga mo'y makitaan sa mga classmates, sa mga kauban sa trabaho, labi na Ginoo sa mga tao Ginoo nga matagbo Ginoo sa matag adlaw. We pray dear Father nga mo ang kinabuhi amahan mahimong blessing usab amahan sa ubang tao. And we pray dear Father, kining simbahan amahan sa The King is Coming Bible Baptist Church diri sa Banale, we pray dear Lord nga mahimo kaning a beacon of light aning lugar amahan nga ang mga katawhan Ginoo nga nagapalibot nini amahan makadungog usab sa imong pulong ug makauban namo Ginoo sa pagsimba da kanimo dear Lord. We pray amahan wala imposible da kanimo amahan, ikaw lamang ang among gisaligan amahan, in Christ we pray, amen.